Mapagpalang araw sa ating lahat mga totoong mga Inday. Kaway-kaway! Ayan partner! Sa araw po na to, andito pa rin kami kay Sir Denden, no? Sa kanyang farm, sa Aljan Farm, sa General Santos sa City. At partner, ngayon ito na yung pinaka-best part ng video partner dahil nagtatanong yung mga subscriber po namin kung bakit sobrang dami nagtatanim ng langka. Mayroon ba tayong buyer? Saan natin i-deliver? Sino bang bibili? Partner, yes, at saka, kaya mga idol, dito po kami, bumalik po kami kay Sir Den in connection sa previous first and second video po namin. Ngayon po mga idol, hindi lang po about Aviark ang pag-usapan natin dahil sasamahan po tayo ni Sir Den puntahan ang Sagrex Food Incorporated na sila ang totoong buyer talaga ng Aviark at saka ibang variety ng langka. So Sir Den, paano tayo makakonect sa kanila? Una-una, pasalamat tayo sa kanila kasi kinontak ko muna before tayo pupunta doon. And then, they welcome us. Oo, they welcome us na open tayo na pumunta doon sa kanila sa Sagrex. Sagrex po, sila po yung buyer po natin ng jackfruit. And then, doon po tayo magtatanong kung how true, kung meron ba talagang buyer ang jackfruit. O sino po, baka pagdating ng mga 3 to 5 years, baka ang daming magtanim ng Aviark, baka mag-oversupply. So, kailangan po natin itanong sa kanila kung hanggang ilang tons ba ang kaya nilang bilhin yung bunga ng Aviark. Baka hanggang 3 years lang, pero pagdating ng mga 10 years, mawala na sila. So, itatanong po natin lahat yun. And then, itatanong po din natin, ano pong ginagawa sa langka? Ano po yung produkto ng langka? Bakit bumibili sila ng ganun karami? Bakit langka? Bakit langka? Oo, so bakit yun. Aviark? Bakit Aviark? Bakit Abuyog Sweet? O meron naman tayong native, o meron naman din tayong Aviark. Bakit mas gusto nila ang Aviark? Oo. So itatanong po natin lahat doon. Doon po sa Sagrex sa Davao. Hence lang Sir Den, bago tayo makarating doon. Kasi parati ka nga doon at saka ikaw may connection doon. Mga ilang tonelada or gaano karaming langka ang kailangan talaga nila doon? Right now, kung makaka-deliver po kayo, o ngayon na araw na to, or sa sunod na araw, kailangan po nila ng 42 tons per month. Ng langka. Pero yung 42 tons ng langka, hindi po pa yun yung main product po nila. Yun lang po, ginagawa lang po ng turon. Palaman sa turon? Palaman lang po yun ng turon. Turon pa lang yun. So, ang langka na po ng Aviark, ang dami pong pwedeng gawin sa Aviark. So, andyan na yung gagawing jam, ang pinakamalaki mga Pinoy palaboy is yung fresh fruits. Yung kinakain natin sa mga mall. Yun ang kailangan. Meron ding dried jackfruit. So, at saka ang dami pang produkto na magawa sa jackfruit. Pero yun lang, sa 42 tons nila is just for turon lang muna. Ayun. Sa araw po na to, andito po kami sa Bunawan, Davao City at kasama natin ngayon ang Operation Support Manager, si Sir Zoe Batislao. Kaway tayo, sir. Ayan, at saka si Sir Jonathan Alcala, ang Technical Manager po dito. Consultant. Technical Consultant po mga idol ng Sagrex Corporation, kung saan assured buyer po sila ng mga langka. Usually soon ang Aviark langka with Sir Denden. Ayan. So partner, thankful tayo dahil na-invite tayo ni Sir. Very welcome dito tayo sa kanila. Thank you Sir Zoe, Sir Jonathan. Thank you po sa pagpa-unlock sa amin. At ngayon partner, gusto lang natin i-clarify to those farmers na nagtatanim ng Cardava, Giant Cardava, at saka yung langka, yung Aviark, meron talagang big time na buyer. Sabihin na natin big time buyer. Ngayon at sa susunod na mga years, nag-prepare na po sila para sa mga possible na mga harvest ninyo sa farm nyo kung may tanim man kayong mga Aviark ba, mga langka or Cardava. Yes, at saka sa ngayon po ang demand po nila partner sa langka alone pa lang is nasa 34 metric tons monthly. Tama ba yun, sir? Yes. Ayun, at saka 15,000 kilos pa lang daw yung nakukuha nila partner. Ayun. At amount of, magkano isang kilo sir yung meat ng langka? So far na this month, nasa 90 pesos per kilo po tayo sa meat. 90 pesos per kilo ng langka yung meat niya mga idol. Ayan. So sir, pwede ba nating i-share konti kung ano ba ang meron dito sa Sagrex Corporation? Ano bang ma-offer ninyo? Actually, ang Sagrex Foods Incorporated is export company. Ang produkto namo is saging na Cardava and then with different
mga variation sa na luto na Pinoy sa Cardaba. Like we have turon, turonitos, and then yung steamed banana, sliced banana, and we also buy other farm products like ubi, durian, pineapple. And pinakamalaki namin is yung, aside from Cardaba, is yung langka. Yun yung pinakamalaki namin na kailangan. Na for now, medyo hindi pa namin nakukuha. Medyo kulang na kulang pa. Kaya ini-invite din namin yung mga farmers na magtanim ng langka. Kasi nag-invest na tayo ng isang facility para sa langka processing. So, by this year, maybe ready na kami mag-operate sa langka. Ayun, yun naman yun, partner. At saka mga idol, sabi po ni Sir Jonathan at saka ni Sir po mga idol is once na nagtanim po kayo ng langka, punta lang ba sila dito, sir, para makapag-report? No, at least ma-project nyo, ma-forecast nyo kung kailan yung harvest, tama ba yun, sir? Basically, hindi kami nagko-consolidate ng mga farm area. Kinokostro namin doon sa mga small partners namin, which is tulad ni Dindin or other farms, na they consolidate the planted area to be able na makapagawa tayo ng forecast production for cycle of langka fruit, no? So kailangan talaga namin is yung constant communication doon sa mga nagtatanim ng mga langka or any Cardaba na gusto namin bilhin para tuloy-tuloy yung productivity, yung commitment namin sa market. As of now, marami pa po kaming shortages in terms of supply. So, thank you sa inyo. Nagiging fuel kayo doon sa mga farmers na mag-engage into farming, lalong-lalo na sa nangka, because malaki po ang mundo para pakainin natin ng langka fresh, langka vegetable, and other mga product ng langka. So, marami po tayong pwedeng gawin sa langka production. Thank you, Sir Jonathan. Partner, itong video po namin ay hindi po paid. Pumunta lang kami dito personally para makita din namin, para po sa inyo na mga farmers, at saka mga soon-to-be farmers na gustong mag-invest dito sa mga fruit-bearing trees kagaya ng langka, tsaka Cardaba. And as of now, meron po kaming kasama na magtatanim ng expansion niya is 10 hectares si Ma'am Eden. Yan siya. Pag makita niyo si Ma'am Eden, yan from Canada yan si Ma'am Eden. So subscriber namin siya, pumunta din sa Sagrex, kasama namin para to secure na mayroon talagang bibili ng kanilang produce sa kanilang farm. Before sila magtanim. Oo, sir. Tanong ko lang, sir. Ilang tons ba ang needed dito sa Grex, dito pa lang sa Cardaba at saka sa langka? Ilang tons ang needed natin per day? Ang sa Cardaba actually ang capacity namin is nasa mga 40 metric tons a day. Oo. So ganun kalaki ang kailangan namin. And sa langka naman, ang kailangan namin in a month sa ngayon is nasa mga 34 metric tons, and then sa meat yan. So kung i-convert natin yan sa buo, that's mga 80 metric tons, no? And then so umpisa pa lang yan kasi sa isang variety pa lang ng food product namin yan. So marami kaming plano na gawing product from langka, pero dahil kulang pa ang langka, hindi namin magawa-gawa. Ang market is open. Ang market sa abroad is open, and we have been exporting these products sa abroad, all over the world, no? Sa US, Canada, Australia, Middle East, South Korea, and parts of Europe, no? So ganun kalaki ang market. Ang problema lang is yung supply. Oo. So mga idol, sa mga doubt or nag-atubili nga ba sa buyer ng langka, yan sir, anong last message mo sa mga
50-50 na may buyer ba talagang langka? Good afternoon, no? Again, sa gustong magtanim, which is plant more langka. At supportahan po namin kayo by technical and marketing. Sa pangalan ng Sagrex Sports Corporation with the Maranyon family, talagang susupport din para sa inyo. Sila din ay nagiging farmer bago nag-export ng ganitong product. Ayun. So sigurado partner, may security na talaga sa pag-produce ng kanilang fruit tree bearing trees, no? At sir, ang kinagandaan partner sa narinig ko, walang problema sa market. It's because international ang market. Hindi tayo nag-focus dito sa local. Yes. Local pa nga lang, bitin na. Pero sa kanila kasi sobrang bitin dahil nga international yung market, di ba? Yung mga big countries, no, malalaking countries na first world country, no? US, Canada, Australia, iba't ibang country. So walang problema. So sir, baka hingi kami ng best advice mo sa mga nagdadalawang isip pa na magtanim ng mga fruit-bearing trees kagaya ng langka at saka cardava. So ang advice ko lang sa mga farmers, huwag kayong matakot kasi nandito si Sagrex, all out ang support namin sa inyo. From technical up to sales, sa marketing ninyo, wala kayong magiging problema. Kasi sa ngayon talagang kulang na kulang. Hindi pa natin makayang bigyan ng pangangailangan ng buong market natin sa export market. So, tanim lang tayo ng tanim. And nandito kami para suportahan kayo. Ayan. Sir, welcome pa ba kami dito, sir? Oh, of course. Anytime. Of course. Makakatikin ba kami ng jackfruit juice, sir? Of course. Of course. Of course. So, ayun na. Maraming salamat kay Sir Zoe, yung operational support manager natin. Sa Sir Jonathan, partner. Yes, at saka mga idol, kung gusto niyo po ng another kaalaman mula sa pagtanim, land preparation pa lang, at saka pagtanim ng langka, and then yung mga insecticides, Pest and disease control, fruit control, panoorin niyo yung susunod na video dahil may presentation po sila Sir Zoe at saka Sir Jonathan. Saan ba yung sa kanila? Yung favorite ko. Ayan. Matikman mo yan dito ngayon. Free po. Pre. Magandang hapon, no? Magandang hapon sa lahat at sa pagkarating nyo dito. Especially mention sa bisita natin galing from Canada and with Pinoy Palaboy, mga lakwatsirong pugi. Okay. So, thank you din sa assisting them punta dito sa Sagrex company to be able na magiging partner tayo in the long run. Basically, ang target po namin is matulungan yung farmer. This business is wala may mag-create as business for thinking profit. Gusto namin ma-develop yung skills ng mga farmers para long term ang process natin. Kaya lang may mga protocols and quality approach na kailangan nyo ding tuparin para tuloy-tuloy yung magiging partnership natin. Kasi when we talk product, we forecast 10 years, 20 years ahead, no? Then yung target natin not only local, worldwide yung plano natin. Kaya lang sa worldwide may mga policies na kailangan natin to pa rin, from plant care, processing, and then export na process. Kaya minsan may mga process tayo na gusto naming ipa-adapt sa farmer na to be able na magiging proud kayo na magsasaka, kailangan to pa rin yun natin itong good agricultural practices, good manufacturing practices. Kasi pag si Pinoy napunta na sa ibang bansa, iba na yung aspeto niya sa paghahanap ng produkto. Kung anong style nila doon, yun ang mai-adapt ng mga Pinoy nandoon. Hindi na yan sila, hindi katulad sa atin na kung papasok tayo na sa karinderya,
na kung makakita tayo ng buhok, kukunin lang natin ng buhok, ilagay sa ilalim ng mesa. Sa kanila, iba, all product on that batch, kailangan talagang ibalik sa Pilipinas kasi ayaw nila. So that protocols is binded sa ating mga farmers. So kailangan talaga natin na i-uplift yung technical skills, yung capacity to maintain continuously sa kanilang product. So here come now, si Sagrex Foods Corporation is aiming towards good farming agriculture, no, sa atin. So dito tayo ngayon sa jackfruit production guide, no, Sagrex Foods Corporation. So introduction, site selection, soil and climate requirements, recommended jackfruit varieties, preparation of planting and materials, land preparation, planting, care and maintenance, then harvesting, this pest and disease control, which is mao ni ang ma-present ninyo, which is sa farmer diri sa within. Sa amo is magbigay lang kami ng more on marketing, but basically with the help of Dindin Gatang, from growing up to harvesting, amo nang gihatag sa iya ang aspect how to deliver good quality product, no? So yun. So why jackfruit? So jackfruit scientifically known as Artocarpus Hoterpus pileus, mo niyahang mga ang scientific name, kumbaga, no? Di na ako kayo malitos. Nangka o nangka is the one famous of our largest edible fruit that weighs as much 50 kilos. So si sweet langka moabot ba nig 50 kilos? Moabot siya 50 kilos. But this data is local variety which is magnolia known na nato nga moabot og 50 kilos. Wala pa man tayo nakita na abiart variety or abuyog sweet langka, kasi maski si abuyog origin, dili pa sila kaayo ka hatag og good product tungod sa typhoon dahil sa weather nila doon na disturban talaga. But in Mindanao kayang i-produce yan na kilo. So 50 kilos and can be widely grown in the Philippines. So all over the Philippines kaya nating patubuin, gawing cosmetic, pang lunas, mga skin diseases, pwedeng pagkain ng mga animal or hayop, pwede nating gawing compost. Okay? Bark can be utilized in making rope and clothing, no? So yun yung mga added value sa langka fruits. So from branches to root, from root to branches to leaves to fruit. So lahat ng karakteristik ng langka pwede nating magamit. Pati yung buto pwede nating gawing harina. Pwede nating gawing flour. No, pwede nating gawin. Mas firm pa siya kasi mababa lang yung moisture niya kaysa kasaba, kaysa banana. So yun yung benefit niya. So yun yung mga byproduct ng whole langka. Pero kung ginabol na tayo sa bunga, wag na natin putulin yung puno para maibenta lang yung fiber. Okay? So next, why jackfruit? Global jackfruit markets report, no? So the increasing consumption of jackfruit, basically locally kulang pa tayo, no? Ang aim natin is international, but locally kulang pa tayo sa raw material. Jackfruit is the largest fruit which is thick, no?
and yellow. So, alam na natin yung characteristic niya. Okay? So, next. So, market potential, jackfruit is a trade global and fresh as processed ingredient for flour manufactured by the food processing industry. The Philippines both export and import fresh and processed jackfruit product. SAGREC requirements for turon and turonitos alone is 30 metric ton per month. No? So this requirements SAGREC's direction for export. No? So this is only for flavoring sa ato ang mga product, no? Kasi sa whole banana may mga byproduct tayo. So kaning 30 metric tons, this was before, no? But now targeted natin 90 metric tons month. So more than it takes wala pa tayo isang taon, gusto na umabot na tayo sa 90 metric tons a month. So from 34 nasa metric tons a month. So ibig sabihin, this is laman pa lang ito, meat kung raw. So times natin ng 65% para magiging ma-convert natin ng raw. Kasi 34% meat man lang ito. So yung recovery natin ng Bjark variety nasa 40%. So 40% add 60% i-add natin dito sa sa meat niya. So yun kalaki ang raw. Siguro nasa mga ilan yung times 5 So 34 tons times 5, yun ang raw, yung buo. Yun yung kailangan pa i-process. Aside from that, meron pa tayong pang vegetable, no? Pwede tayong sa fruits, yung meat, pwede din tayo sa vegetable. Okay? So fresh young green, then fresh yellow ripe, processed yellow ripe. So yun to yung si jackfruit kasi daming magamit from fruits or magiging pagkain natin as fresh, pwede natin gawing vegetable. So si jackfruit is double impact, vegetable and fruit. Pwede natin siyang gawin. So yan. So itong 34 metric tons po is just for the turon. Sa turon lang yan. Marami pa kami mga products na may jackfruit. So, ang direction ng SAGREC is to export fresh young grain, fresh yellow ripe, and processed yellow ripe. So, ibig sabihin, yung fresh young grain is yung panggulay, vegetable. And then second is yung fresh yellow ripe. Yun yung talagang hinog na meat lang na i-export natin. And then processed yellow ripe, yun yung pinaprocess. Actually, yung sa fresh yellow ripe, nasasayang kami kung ang IBR is mapunta lang sa itong processed yellow ripe. Processed yellow ripe. Kasi matamis siya, mas higher kumbaga ang grade compare sa ibang variety. So, parang sayang na ilagay na lang natin basta-basta sa gulay, turon or gulay. So, dito tayo sa fresh yellow ripe talaga siya. Yung processed yellow ripe could be mixed yan kung may mga yung ibang variety. Okay. Next. So, again, local markets, no? Demand 1.845, no? So meaning 1,845,266 kilos. Demand only 0.02, no? % dehydrated and vacuum fresh jackfruit are carefully being traded sold. Actually, ganyan kalaki ang opportunity.
No? Out of 1,800 metric tons na demand, 0.02 lang ang napoproduce as dehydrated and vacuum fried fruits lang, as processed fruits. Wala pa yung iba. So, ganyan kalaki ang demand natin. Local market. Local lang yan. Wala pa. Local. So, ganun kalaki ang opportunity. Okay, next. So, product description, no? The jackfruit are two carpous heterophyllous is also known as jackfruit tree. Jackfruits are sometimes simply as jack. Okay? So, a species that trees related on a mulberry, calamansi, breadfruit. So, murag pamilya sila, no? Then, this native is a Southeast Asia, for including countries of Indonesia and India. No? It is a sweet, delicious, and exotic fruit that is packed with many nutrients and benefits. Jackfruit is known as a jack or of all fruits. So, jack of all fruits, jack of all trades. Okay? Actually, before, nag-export, import kami ng jackfruit from Thailand and Vietnam. But compared sa Philippine jackfruit, ibang-iba ang Philippine jackfruit. Mas masarap ang Philippine jackfruit kasi aroma at saka sweetness, mas masarap pa rin. Sa color, aroma, and sweetness, taas ang breaks natin. Okay? Some product, no, formats that can be derived from jackfruits. So, mauni ang iyang mga byproduct sa jackfruit. So, meron jackfruit juice. Meron na nga siguro, pwedeng tikman nyo dito. Meron na tayong jackfruit. Okay. So, ang site selection amo ni ang part sa mga agronomists, agriculturists. Before is ato ang mga product or byproduct and requirements. Okay? So, site selection, basically, open area. Mas suitable siya sa open area. No? Flat, slightly rolling, pwede. Or rolling, pwede. No? Pwede. Any type of soil, any type of elevation, okay siya. No? But in high elevation, mas baba ang iyahang raton. Mas baba ang iyang growth. Mas baba. Pero in terms of sweetness, mas matamis yung yung recovery rate natin sa yield niya kaysa lowland or sa midland. Okay, pero in terms of sweetness, mas maganda sa highland banana. Kaya lang hindi siya masyadong makapag-develop. Kung makapagpabunga tayo ng 3.5 years sa lowland at sa midland, sa highland it takes 5 to 7 years bago tayo makapagpabunga. So, it might lower than 400 meters below yung elevation natin for jackfruit. No? But in the Philippines, any type of elevation, any type of soil, jackfruit is suitable. Kaya lang may distinguish tayo na mga elevation for jackfruit farming. Okay. So, yon. With good drainage, basically, number one ito. Actually, may site, but i-consider natin itong drainage orientation. Kasi susceptible siya sa mga fungal and bacterial diseases. No? So, i-forecast talaga natin kung may future plan tayo na malaki, area ang kukunin or pagtamnan, i-organize kung saan talaga natin pwedeng i-drain yung soil. Baka yung mga boundaries nyo hindi magpadaan ng kanal, tapos shallow yung sa gitna, or ma-water panded siya, kailangan talaga natin ito. Pero kung rolling siya, pero basically, kailangan natin
i-eliminate for surface water, no? So kung may mga surface water tayo na hindi siya ma-drain for 2 days, 3 days, kailangan natin talagang ialis ron because in that period dali makapag-develop yung fungal and bacterial kasi susceptible ito. Kailangan lang niyang moisture is talagang maliit lang, no? Kung masyado siyang saturated, wag na kayong magtanim doon. Kailangan talaga i-drain out nyo yung tubig. No? Hindi siya, mas maganda pa nga, mas mataas yung medyo elevated siya, tapos taas yung exposure ng sun doon ng area na yon. So, kumbaga, 2 season tayo, dry at saka wet, mas maganda yung nasa dry season ito. Kasi hindi masyadong kinakailangan ng maraming tubig. Ito yung characteristic niya. Okay? So, next, soil and climatic requirements, no? So, ang pH niya is 5, kung baga, yung asim ng lupa, baga yung pH, kung acidity or asim ng lupa ang kinakailangan, nasa 5.6 to 7 pH lang. So, elevation, tingnan nyo, aabot siya ng 800 meters above sea level or temperature 25 degrees Celsius at 25 degree. Pwede na siya. So, recommended variety, Abiark or Abuyog sweet. Kasi when we talk export fresh, ito ang pinaka, because hindi lang siya sweet. When we go into farming, hindi lang siya matamis. Ang maganda nito is 40% to 50% yung edible niya. Makakain mo talaga 50%. Yung recovery 40 to 50%, yung recovery makukuha mo doon sa isang buong langka. Okay? And then, firm, tsaka crunchy, yung thickness ng meat niya is makapal. Okay? So, Abuyog or Abiark variety. Background, botanical name, Atrocopos heterophyllus or origin known as Abiark second Abuyog. So, si Abiark, basically sila ang propagator una. Eastern Visayas mani. Sila ang muraog seed bank. Sila ang seed bank. Siguro na-develop nila, but basically sa simple seeds siguro stress na-develop hantot na buhat siya na aning product. Okay? So ang fruit characteristic, whole fruit, ang weight niya is 12. Ang length niya is 12 kilos lang yung average weight. Based on our long term. Okay. Okay. So next. So edible portion which is 42%. Yun yung sinasabi ko sa kanina na yung recovery is 42% or more, no? Yung makakain which is edible, yung laman. Yung ibig sabihin edible kasi yung buto pwede man din makain, pero meat ibig sabihin nito yung pulp talaga. Okay? So latexless, meron tayong moderate, then fruitlet size 40.75 grams. Okay, so ganito. Fruitlet size ganito. Yan, abot ng 40.75 grams. Yan. Okay. Preparation and planting, no? Use only grafted planting materials taken from the source at least 4 to 5 months
or seedlings, old seedlings. Large planting materials can be used for planting option less than 44.45 months, no? Grafted or enarching, same procedure. And then beggar polybag that become LPM, which can withstand erratic weather condition. So kaning preparation sa ato ang grafting. Okay. So distance is 8 by 8 meters. Based sa recommendation natin sa fruit trees, standard is ganito para po sa long term natin na program. But other agronomists, other agriculturists, they promote as lesser than 8 by 8, 4 by 4 or 5 by 5. Afterward, mag-fruiting na sila, kinat nila. It depends the technique of your agronomist and your agriculturist assign. But for me, we recommend 8 by 8 long para hindi naman yun masayang yung panahon. It seems yung recovery nyo kasi mas madali lang siya mag-fruiting, madali lang mag-bloom kung hindi siya congested. Mas dali lang mag-mature yung sanga pag hindi siya congested. Mas dali makapag-develop ang bunga kung mas madali yung mature ang sanga. So, depende sa technique ng branch at saka yung kanyang branch. Kasi kung closer, hindi talaga bibigay ang malaking bunga. Kasi kung magpalabas akong malaking bunga, baka mabali lang ito. So kung maganda yung branches, old branches, makapal yung bark, makapagbigay kaagad siya ng desired bunga. And then, yun. Then sa layouting natin ang sticking. Okay, we go. So 156 plants per hectare open area. So 8 by 8. So ito yung total population per hectare sa open area in 8 by 8. But basically other farmers nag-promote din sila ng 5 by 5, 6 by 6. It depends based sa kanilang studies or analysis. But si Sagrix is promoting at first at the right time, no? Kasi mag-start kami, tuloy-tuloy na wala ng distraction. Wala na siyang distraction. Kasi yung magtanim tayo ng closer its plant, ang karakteristik ng punong lahat ng puno, ang karakteristik niya is maghanap ng pagkain. So, alam nyo, 9 to 10 meters ang span ng root system niya. So, meters yung root span niya. So, kung 4 by 4, 5 by 5 lang, magkaabot na sila. So, yun yung kailangan namin practice. Kasi ang forecast namin, by 5 years, 6 years, 7 years, mag-full grown ka na. No? So, mag-full grown ka na. Okay? So, making a hole, so prepare hole at least 30 cm diameter and 30 cm deep. So, isang pala lang. Based doon tayo sa seed bag na gamit nyo. Kasi minsan may mga malalaking seed bag. So, kung anong kalaki yung seed bag, at least may 2 inches gap siya. Kasi minsan may mga seed bags na 12 by 12, may 14 by 14. Kasi pag naitanggal mo na ito, kailangan mong hindi talaga siya ma-distract. Pag pull out mo sa seed bag, kailangan maluwang siya doon sa paglalagyan nyo. Which is
not necessary na ganito. I-determine nyo muna yung gaano kalaki yung seed bag para at least may 2 inches na buffer siya na malagyan yun pa ng topsoil. No? Okay, next. So, separate topsoil from the subsoil. Ibig sabihin, yung subsoil, yung nasa ilalim, yung topsoil, is separate. Kasi mas maraming nutrients ito kaysa doon sa subsoil. No? Okay. Kasi, next. So, whole size ito. Yung bottom soil, no, nasa ilalim, at saka yung top soil is nasa, yung to sa babaw. Okay, balik natin doon sa first slide, sir. So, ang purpose natin ito yung maraming nutrients ang sa ibabaw. No? So, ang sa subsoil sa ilalim, wala. Kasi hindi masyadong naabot ng init ng araw. Yun ang i-base natin. So, may maganda na siya. Kung meron kayong mga chicken manure, pwede rin nyo i-base bago itong topsoil. Huwag nyong idikit yung manure doon sa kasi hindi pa sila compatible eh. So, idikit mo muna ito, makapag-develop ito ng root system bago niya kainin yung manure. Okay, next. So, next. Okay, planting. Basal application of 2 kg organic matter or organic or chicken dung, yung mga chicken manure or pig manure, as long as na-decompose na siya as neutrally organic matter, no? Hindi kayo basta-basta magkuha ng any chicken manure kasi may mga acidic pa. So may pwede nating chicken manure nga outright i-apply. May chicken manure din na pwede natin 45 to 50 days bago pa natin i-apply. Katulad nung layer, pwede natin i-outright. Yung pig manure, 45 to 60 days bago nyo i-apply. Yung layer, 45 to 60 days. Yung broiler, 45 to 60 days bago nyo i-apply. So, yun yung Pero kung may mga decompose na talaga kayo na mga organic matter, pwede na i-outright. So, 2 kilos or basal application, complete 25 grams and urea. Pwede rin yung mga synthetic fertilizer. Pero, ito, mas prepared ko sa ganito. Manure. Marami man tayong makukuha. Or else, yung mga topsoil lang kung wala kayong mai-produce. Kasi bago nyo i-apply, bago nyo itanim yung puno, yung seed bag, pwede naman kayo mag-dilute ng mga synthetic fertilizer which is complete or potassium na ibuhos nyo doon sa seed bag bago nyo itanim. So, yung topsoil, pwede nyo ipailalim para hindi masyadong magastos. Okay? So, next. Remove the plastic. Yun na yung sabi ko, ito. Then, planting, no? Ball soil intact, no? So, kinailangan ito, hindi talagang ma-break. Once nga ma-break, ito talagang malalanta. 50% of your, branches, dahon, malanta, no? So, kailangan hindi ito ma-break. Then, cover the plant with soil. Okay? Pero, consider natin to kung flatland man talaga, kailangan talagang nakakun siya. At least mga 2 feet nakakun yung itong pagtamnan. To be able na, pag ganito kasi,
tatamaan tayo ng heavy rain, talagang mag-waterlog ito. So, ang root system nyo, talagang lata, ano siya, parang masira siya. Okay? Kailangan talaga siyang nakakun para iwas sa water compound. How many inches? Mga 1 foot siguro ang kun, nakakun siya. Protektahan natin yung younger root na magpa-develop pa siya. Kasi yun yung ang prone na mas dali lang siyang malanta, ano yan, madurog or malata, no? Okay? So kailangan talaga any fruit trees, not only in jackfruit, lahat kailangan nakakun. Okay? Next. Planting can be done any time of the year. So, anytime, pwede tayo magtanim. Wet season, dry season, pwede. As long as grafted na, planting. Okay. So, planting provide 40 to 50% shade newly planted area. Basically, sa atin, hindi naman masyado. May mga nakita na tayo na open area, kahit mainit, mas full grown, mas madali lang siya mag-develop pag init, no? Alam mo kasi, pag yung mga firm na mga tanim, yung halimbawa, mangga, yung mga old, mga matanim na mga prutas na yung malalaki yung puno na firm talaga, gusto nilang may stress para mas dali makapag-develop ng dahon, dali makapag-develop ng roots. No? Kailangan talaga yan na suitable yan para sa atin kahit exposed. Kasi may mga area planted si Sir Den na exposed. Yung sa nursery ko, exposed. For almost 1 year and 2 months, halos mag-times 2 na sa akin yung... So it's better to expose the sun. Yes, ma'am. Oo, yes po. Exposed talaga siya. Hindi na natin kailangan yung shaded. Considering yung planting material nyo na hindi siya stress. No? Kailangan din na from propagated area, farm, kung i-transport nyo pa, it takes 1 month bago nyo siya i-transplant. Kailangan kayong may time frame of owning, no? So, i-declimatize nyo para sa distraction kasi, yun yung kontra niya. Distraction, yung kontra niya. Pero kung sa seeded, hindi siya masyadong makapag-develop. Kung seeded man siya, mahina yung growth natin. Okay? So, okay. So, care and maintenance, no? Underbrushing and renweeding, no? Newly planted trees every 2 months. 1 year old and above, once every quarter. Pero optional lang ni. Optional lang ni para sa inyo. Okay? So, yan. Importante kasi, itong surrounding niya, at least mga 2 feet pa lang yung ugat niya. Mag-extend ka lang ng 1 foot para ang consideration nito, ma-expose sa araw itong soil. No? Ang top soil niya is makapag-develop ng magandang nutrients. No? At saka kompetensya kasi itong damo. Kasi yung pagkain natin, nasa 4 to 6 inches lang na kailangan na makapag-develop. May mga pagkain na yan dyan. Okay? So, fertilization or fertilizer application. Fertilizer recommendation should be based on a soil analysis result. Importante yan. Na hindi tayo basta-basta mag-apply lang ng NPK doon sa area o nitrogen, phosphorus o potassium na hindi natin alam. Baka hindi na niya kailangan. May mga available na doon. So, kailangan din ng agriculture or magsasaka
na wise din para hindi siya magtapon ng pera. Okay? So, follow the 4 principles in nutrients management. No? Right kind of fertilizer to apply. Organic or inorganic or combination both. So, it depends doon sa physical appearance ninyo. Kasi kung ikaw magsasaka, yun yung number 1 na gusto ng tanim nyo na nandun kayo. Kasi baka mag-base lang kayo sa data, makita nyo lang doon sa data na ay, lapse na pala ako sa fertilization program, delay na ako. Pero hindi niya pala kailangan. So, kailangan may visual, pag makita nyo pang madilaw, yung berde-berde, huwag nyo nang maraming apply ng nitrogen. So, kailangan talagang mag-soil, talaga kayo, analysis. Kasi importante yan. Kasi yung mga synthetic fertilizer natin, kailangan man siya, pero nagiging threat din para sa inyo. Kailangan ng tanim, pero si tanim, hindi man makapagsabi na ito lang kulang ko. So, kailangan kayo ng analysis kasi minsan mag-apply tayo, tapos it become acidic yung lupa nyo, at saka nagtatapon kayo ng pera. Okay? So, yun. So, saan na ba tayo? So, ang right amount of fertilizer, increase application as per tree grows older. So, yun ang yung recommendation natin. Sa amin, magkano yung value doon sa prutas, yun yung ibalik ko doon sa lupa. Kasi may mga computation of values. Kung anong nakain niya, yun yung ibalik nyo sa lupa. Huwag yung sobra. Okay? So, yan, nire-recommend natin yan. So, right method of application, no? And placement, basal application and planting, side dressing or hole. Pwede yan. Optional din sa inyo. No, right time application and frequency quarterly for 2 years. No? Depende din doon sa physical appearance ng inyong puno. Mas maigi, may soil evaluation or soil para makita nyo kailangan ang gap, no, procedure. Okay. So general fertilizer recommendation, no soil analysis ito. Yan. So fertilizer usage, frequency, and then application frequency, then basal, then quantity per tree. Ito. Yan. Okay. Si general fertilizer recommendation also, yun din, no? Sa mga, ameliorants, soil ameliorants, organic, no? Yan. So, fertilization. Distribute the amount of recommended fertilizer mixture in 4 or 6 holes dig. Ito yung yung binabaon natin. Pero okay naman yung basal, walang problema as long as na may complete moisture yung soil. Huwag kayong magtapon ng fertilizer kung dry yung soil. Kailangan talaga may moisture kasi yung contact niya, yung makapag-convert niya into nitrogen complete, may moisture. Okay? So, formative pruning. Ito na yun. Siguro, tuturuan na kayo ni... Ito, madali lang natin basahin, but basically, mas maayo yung proactive tayo. Kailangan talaga nating actual pruning. Okay? So, prune trees, 1.5 years old, no, open area, second year old, so, trees under coconut, yon, to regular area high. Cut on the top, no, at least 1.5 to 2 meters. So, mag-cut na kayo doon sa kanyang top. Okay? So, cut all branches and sprout
within 1 meter from the ground. So, ibig sabihin, putulin natin yung tip. So, 1 meter from the 1 meter from the ground. No? So, doon na tayo mag-start. Sa'yo, sir, din nag-ano na ba? Nag-start ng pruning o cutting, pruning. Okay. Pero wala ka man siguro nag-prune kasi ginawa mong seedlings. Okay. Okay, next. Maintenance and pruning. Yan, oh. Ito ang pinaka-crucial. Kasi late na din ito sa application of pruning. No? So, consists of removing water sprout. Ito yung mga water sucker, kumbaga sa banana. Ito yung water sprouting, yung mga unnecessary branches na nandoon. So, kailangan natin yung maalis. So, mga unproductive branches, yan yung nakakaubos ng nutrients nyo. Kasi wala tong direct contact doon sa branch. Nasa ano lang ito, bark. So, lahat na dumadaan, yung flowing and xylem activity nito is nakpuputol na niya. Kasi dito na dumaan, yung old branches hindi na masyadong makakomplete. Putulin siya to. Kailangan mo i-prune talaga yan. Clean talaga. Tsaka the best, itong pinutulan nyo, may posibilidad doon din minsan dadaan yung bunga. Yung flower niya. Okay? So then after every harvest, so kailangan natin mag-pruning pagkatapos ng harvest. Ganun man talaga. Okay? So before pruning, dako na kain ba? Wala pa ma-pruningi siguro. Okay, and after pruning, na? So mani before and after. Pero nag-pruning siya, napay bunga, no? Basically, bawal na ito, sir din, no? So, kailangan walang flowering, tsaka walang naiwan na bunga. Kung may magbunga man siya dyan, during harvesting nyo, sa polygon, kailangan nyo din mag-rest yung puno. Putulin nyo lang yung mga bulb size na 2, 3, wag nyo na ituloy. Putol na din kayo lahat. Not only branch, pati na yung mga fruits na 2 lang, isa, ay 2 para tuloy-tuloy yung full fruit talaga. Nasabay sila. Putulin mo na lang yan. After pruning yan, mas maraming bunga ang lalabas. Okay? Okay. So, makita natin, ito, dinisregard natin itong branch na ganito, yung mga splitting. So, may mga control measures tayo dyan na ma-eliminate natin itong ganitong klaseng procedure of, yung splitting. Mostly kasi, mabibiyak ito pag nasa elevated area, sigurado ko, mabiyak talaga. Yung splitting na from the branch, yung dito lang sa baba, pero kung doon sa tip na nag-start, delikado po para sa inyo. Opo. Kasi ito, pag mabigat ito, kahit walang bunga, kaya niyang biyakin yan. Okay? So, 1 year after pruning, no productive stage na ni siya. Productive stage. Pruning should be done right above, no? The branch is cooler. Ito. Tapos mag-prune tayo, mostly mag-pruning tayo na ganito, mas delikado din para sa mga langka farmer na talagang i-level natin doon sa branch niya. Kailangan may mga 2 to 3 inches ito na gap. Lalong-lalo na ito. Yung mga small branches, wag nyong idikit dito sa balat. Sa branch. Mga 2 to 3 inches. Para actually may deterioration kasi yan. Pero pag naidikit mo na, doon na sa main branch talaga niya,
sigurado ko may effect, masira, or dadaan ang ano. Pero kung may 2 to 3 inches, may maiwan pa siyang buhay na at least 1/4 inches, hindi ma-damage yung dito sa branch niya. So, minsan attractive yan sa punggal. Makikita nyo may mga amag yan after 2 to 3 weeks. Kung idikit nyo yung amag doon sa ilalim, baka makapasok doon sa main branch. Okay? Problem. Okay, next. So, fruit development stage of jackfruit. So, yung bud, yung puso, female flower. So, ito yung female flower niya. Then, ang bud stage, 2. Then, male flower. No? Kailangan magkatabi sila. No? So, ang male flower niya, yung una man niyang maglabas, una yan maglabas kaysa male. No? Actually, ang male flower, wala siya talagang purpose kung may fertilize lang ng female na flower. Akala ko siya yung nag-ano ng Pollen. Yes. Kasi ang purpose lang niya talaga is para ma-fertilize niya yung female. Actually, makikita natin, ma-identify natin ang male sa female kasi ang male is maliit yung ano niya, yung puno ng bunga. Ito. Malaki yung sa babae. So, magtaka tayo bakit namamatay na lalong tao. Pero actually yun ang talagang purpose niya. After niya ma-fertilize, mamamatay talaga siya. Minsan magtuloy. May mga minsan magtuloy pero hindi siya kinakailangan na buhayin mo. So, normally, 85% talagang mamatay siya. Pero yung 15% ay matuloy. So, kailangan mo na din putulin siya. Idibad mo na lang or iniping mo na lang. Magniping na lang kayo or katanggalin siya. Okay? So, ito, the smaller male, no? Yan. So, yung makikita natin, yung lanta, yun yung male. So, kailangan talagang mag-asawa. No? So, hindi natin pala alam na may lalaki pala diyang kasama. No? Actually, may mga langka tayo na makikita. One side, punong-puno, walang meat. Tapos may mga side siya na walang meat. Kasi hindi complete yung pagka-fertilize sa kanya. So, ang ginagawa ng iba dyan, artificial pollination. Manual. Tinatanggal nila tapos manual pollination. Parang manual. Usually kapag magkatabi yung dalawang bunga, in between nila walang laman. Basically may laman, yung sa kabilang side lang, yung sa kabila wala. So, paano yan? Tatanggalin yung male and irarab sa Oo. Ibalik nyo, sir. Kailangan niya itong flower lang, yung may transfer niya doon sa female. Ito lang yung kailangan niya, yung powder niya. Yung kailangan ma-pollinate siya doon. Okay? So, tinan mo, yung manual pollinating procedure. Ginawa niya para mag-develop. So, kitinanggal niya yung female, ninarab niya doon sa yung male, dinarab niya doon sa female. Kailangan ma-complete yung cycle niya. Pero this is optional lang kasi kailangan din yung season niya 3 times yan mag-flowering ito.
So, kung hindi niya makomplete, yun na yung artificial, yung parang manual. No? So, kailangan talagang makomplete doon. So, meron bang time from the start of the flower shop up to when it was fully pollinated? Basically, makita natin, kusa na lang siyang malanta. Oo, male. So, makita natin, pag nag-ano na siya, may parang nymph na kumbaga, nakikita natin, start na siya ng pollination. So, ang period of pollinating niya, time na hindi na siya, yung nalalanta na siya. So, may time frame na. So, approach stage, description, and pictures. Yan. Hindi kayo na determine ang answer. Okay. Sa bud stage pa lang, maliit pa siya. Then pagka immature stage na makikita na nabubuo na siya. Pagka first fertilized stage niya, 28 to 33 days. So meron na siyang mga stigma, yung parang puti. Yung yung parang makikita nyo parang yung stigma, yun yung kinakapitan ng pollen. Kita natin dito sa yung may mga spike niya. Makikita nyo dito yung spike, may parang stick. Tapos yun yung kinakapitan ng pollen dito sa spike. Okay? So yun yung fertilization period niya. Kumbaga. Okay? So tagging and protein, basically gina-practice natin ito po to eliminate yung premature or old yung nasisira na lang. Kailangan natin talaga ng tagging, kailangan mag first fruit, no? Develop, kailangan matagingan. Yan, up to dito. Sir Den, may tagging ka na? May tagging na. So, some insect pests and disease, no? Jackfruit, dominant insect pest. So, mauna ang jackfruit fly. Yan. So, ito yung mga adult na makikita natin. Itong yung mga moth, makikita din natin yan. Yan. Ito, yung root system damage niya sa soil na ito. Ito yung sa upper portion niya, at saka yan yung sa upper niya. Ito sa root, nakadamage ito ng roots. Ito sa fruit. Itong formweevil or doon yan mag-hibernate sa puno. Doon yan maglilay ng itlog. Ito, parang sa saging din, mga weevil. Ito, hindi ito sa fruit masyado, sa root system niya. Ito yung sa fruit. Dito, doon talaga sa spike niya, ililay ito. Mga moth, mga flies. Yan. Ito. Ito. Makapatay na siya doon, sir ba? Makapatay siya doon. Branch. Ito. Anong application dyan, sir? Dito, fumigation or mga highly toxic pero di ko niro-recommend ito. Ang ginawa nila dito is collection lang. Masihirap man ito patayin sa insecticide na ordinary. Oo. And natural procedure natin, yung mga dust natin doon sa abuhan, yung mga dust natin sa abuhan, kumbaga, yun sasaksak mo sa loob. Sa roots, yun yung sasaksak mo. Pwede. Pero sa highly toxic chemical, siya namamatay, oo. Yellow level? Oo, mga red level yun. Red level na. Level yun. So yun, ito ang pinakamahirap patayin, pati si flies.
mahirap din yan patayin. So may control measures na hindi tayo gagamit ng mga chemical, pwede natin i-bag, pwede natin yun. Kaya kailangan yung may fruit bag tayo na maibalot doon sa prutas. Okay, so ito yung fruit fly damage. Yan, may mga enzyme kasi siyang parang iblagay lang niya, parang may decomposition liquid siya ba, mag-decompose lang siya. Tsaka pag medyo lata na, doon na papasok yung uod, yung kanyang So, maliit lang siya, no? Iiwan lang niya lang dyan. Kusa na siyang mag-deteriorate yung spike sa gitna, doon na papasok. But basically, controllable. May control na tayo dyan. Okay, control measures, no? Bag fruits which only nylon sack, pwede na nato i-bag, no? Sa nylon sack. 10 to 15 days after fruit fertilization. 15 days after doon sa fertilization, doon na natin siya i-bag, balot. So, makita natin kung may mga infested na, so pwede natin gawin, sunugin, or ibaon. No? Pwede natin ibaon. Okay. Yan. So, transparent, pwede sako, pwede to control lang na hindi siya pasukan ng mga insekto. Oo. Ito na yung size ng fruit na pwede ko. But basically, kahit nasa flowering stage, sa dami ng infestation ng flies, makapasok na siya. Kaya pwede na din yung balutin kahit na hindi pa siya fully fertilized. Balutin nyo na lang to be able na ma-secure yun. Tsaka pwede na kayong mag-manual using brush paint na may moisture. Kunin nyo lang yung pollen, i-brush nyo doon sa katawan. Ang importante, mayroon kayong source ng pollen. Doon sa stage ng fertilization period na pwede na yung pasukan ng flies kasi si flies attractive doon sa smell noong pollen. Hindi din siya sabay-sabay kasi sir, lumalabas yung parang bulaklak niya. Yes, hindi. Usually parang mga 1 week din. Oo. Kasi kung mabalot mo siya medyo early or kalahati, hindi na siya magkalaman yung iba. Pero yun yung method natin. Kung infestation, 60% of your fruit may infested na doon sa fly, pwede kayong magbalot using din sa artificial pollination nyo method. Pwede yan nyo gawin para hindi lang yung masayang yung prutas nyo. Ginagawa nila, iba, may mga fruit fly trap, ginagawa nila doon to be able nga hindi sila ma-attract doon sa developing stage ng bud. No? So, yun ang pinaka... Pero, but the progress, that stage na pwede na nating balutin ito, na wala na yung male, female na lang ang natira. Pero, kailangan natin ng control measures. No? So, okay. So, yan. So, correct timing of fruit bagging is very important. So, ito yung tinatawag na stigma, yung kinakapitan ng pollen. No? Stigma, stigma. Yan. Yon, ito yung stigma. Okay? So, 10 to 15 days after all stigmas black, ito daw, sabihin niya, maitim na yung stigma niya, yun na yung right timing of bagging. Pero, ang nangyari nito, tingnan mo yung spike, malalalim na. Pwede nang paglagyan ng similya ng fly. So, kailangan nyo lang mas early bagging. No? Mas early bagging. Okay? Yun.
So yung diameter, na-emphasize din niya na 12.52 cm, yung width, yung length niya 20 cm, 0.66 cm. Itong molded, cemented replica, ito, iyahang gauge, kumbaga. So may mga, kung wala kayong wala kayong finger length gauge or diameter gauge, maggawa lang kayo ng plastic para pag tabi nyo, pwede na itong ibag. But basically, this is a method for presentation. On actual, kailangan nyo din talagang magtingin doon para prevention doon sa mga developing na hindi pa aabot nitong bagging stage, tinitira ng plies na. Okay? So, okay. Next, control measures option. Bag fruits with nylon sacks and 15 days after fruit fertilizer, no? Fertilization. Fruit flies observed to lay egg in early as 20 days after fertilization. Ibig sabihin, 20 days after fertilization, pwede na siyang malagyan ng mga itlog or supplies. Okay? Next, taas, no? Okay, a phenology of jackfruits in relation of borer and fruit fly infestation. So, bud stage, mature, fertilization stage, mature physiologic only mature stage, and ripe stage. So, dito ang fruit fly niya, ang borer infestation, tingnan mo, from here to here. Yung borer, nakita nyo kanina, yung may malakang nguso. Stages, bud stage, mature stage, tsaka fertilized stage, mature. And then, sa 25 to 75 days, dito siya mapasok yung fruit fly. No? After fertilization. Pero, dito sa, sa borer infestation, yung kanina sinasabi, from the start up to dito sa immature stage niya, physiologically immature stage niya, meron na. So, kailangan lang talaga bantayan natin. No? Okay. So, mag-pick siya 41 to 50 days after fertilization, mag-pick talaga yun siya. So, kung hindi mo mabalot yan, after na fertilized, wala. Matamaan ka talaga. No? So sa fruit fly, 63.96% ang damage niya. Tissue fruit sa fruit borer, 33.89%. So kung magkasama yung dalawa, 76.5% talaga damage ang pag hindi mo na control. Sige. Okay. Okay. So tuloy tayo. May interruption lang kunti. The next harvesting. Fruit can be harvested at least 45 days from the spike emergence. Ibig sabihin, physiological mature without aroma. No, kana bitang mag-harvesta nga mature na nga bisag walay baho, natay gauge daan sa atong harvesting procedure. Kay kung backyard lang, pwede ra nang kung may amoy at harvestin na. Pero kung plantation type, hindi yan pwedeng antayin mo mag-amoy, baka abutan kayong ng ma-overripe na siya. So, kailangan talaga, mas basic, importante ito sa harvesting on plantation-wide approach sa inyong, inyong plantation. So, physiological mature without aroma,
So, ripen 5 to 7 days. No? And can therefore be transported with a lesser damage. Never let the fruit fall or kasi madamage talaga siya. Mas unang mahinog yung may bruise, may damage. Okay? So, harvesting at mid-morning or late afternoon kasi ayaw din niya ma-expose ng sobra sa araw. So, ito 145 days from the spike emergence. O makita na natin yung parang spike niya, doon na kayo mag-count. Yung 145 days after bagging. So, yun yung pinaka-tag nyo. So, matagal. 4 months, 5 months. 4 months. Okay. So, clean the harvesting fruit before storing. Minsan kasi, may mga fruit fly na naka-itlog doon, kailangan nyo talagang linisin. Okay? So, ito yung harvesting incidents na problema. Yung palatandaan pala, no? So, yan, yung mga palatandaan natin, pwede na natin siyang harvestin. Okay? Sorting and storing and packaging. So, ito, yung mga procedure natin sa storage, no? So, extra large 20 kilos, large 16 to 20, medium, pwede natin niya i-separate para hindi masyadong ma-pressure yung nasa ilalim. Okay? So, yun na. So, thank you. So, kailan kayo magtanim? Bukas po. Ay, wala pa pala. Next. Bukas din ako bibili. Bukas ko din bilhin. Okay, so maraming salamat. Okay. Sa plant care naman, saka sa fruit care, naman yun continuous learning yun ng farmers Pero yung opportunity, yung market, yun yung pinaka-importante kasi doon tayo mag-uumpisa kung baka mamaya nagtanim tayo and then walang market. No? That's the yung parang naging problema in the past sa mga programs ng mga kasi ang inuuna is kung anong yun yung ipatanim sa mga farmers. Ngayon nag-improve na kaya kahit yung mga taga-DA talagang naghahanap muna sila ng market bago sila mag-recommend ngayon. So yun yung mas maganda kasi sila mismo involved na sa sa supply chain. Sir, yung sabi mo po kanina, ilan ba yun? 43 metric tons na langka in a month. So meaning mga 43 million kilos. Tama yun? 1,000. 43,000 kilos. So kung meat pa lang yun. Hindi din for Turon product. Saka Turon pa lang. Only for Turon product. Ang demand ng company nyo? Sa amin lang yan. Sa amin lang yan. Dito lang. So, total, halimbawa kung lahat-lahat na, usually ang project yung ilang tonelada or 1,000 kilos in a month ang nyo po, demand sa market? Actually, sa ngayon kasi, malaki masyado ang market sa amin, market namin. Pero hindi namin masiserve. Kasi hindi lang siya sa Turon, tsaka sa Turonitos product namin. Ang ibang market kasi is, ang hinihingi sa amin, fresh fruits. Katulad nung kanina, yung fresh yellow, fresh green, tsaka yung processed yellow. Yun yung hindi pa namin nagawa.
So, kung nakita natin kanina, yung sa process pa lang, 0.02% pa lang ang nasa-serve ng buong langka industry sa market. Local. Local pa lang. 0.2% pa lang. So, kung isama natin yung export, no? Sa ngayon, considering na yung kailangan lang namin, 43 metric tons pa lang ang kailangan namin sa isang variety, isang product pa lang namin. Kung papasukan na namin yan, hanggat marami ang nagdi-deliver, yun yung basta makapag-sustain lang ng export namin na tuloy-tuloy, wala tayong problema. So sa ngayon, ang na-target namin is nasa mga, katulad ng sinabi ko kanina, times 5. So 43 times 5 siguro in 1 year or 2 years time yan. Yan yung ano natin sa 43 times, that's mga 150 metric tons. Per month yun, per month. Yes. Sa ngayon kasi ilan pa lang mga nadi-deliver ngayon? Sa ngayon siguro na dito sa amin ang monthly pa lang namin na nakukuhang langka nasa mga out of 43 nasa 20% pa lang siguro. So mga 10 metric tons. Kasi ang pinakamalaking nakuha namin in a month nasa mga 1.5 tons lang eh. Maliit pa lang. Tama, 1.5 tons. Ganun siya kaliit. So open kayo for buying anytime? Yes. Specifically. In fact, meron na kaming processing plant na tinayo. Ready by this year na yan dito lang, malapit lang sa planta din namin doon sa kabilang namin. Sorry pala yung sa 15 tons pala yung pinakamalaking nakuha namin in a month. Hindi 1.5. Abiyak lang yun, sir, demand nyo. Actually, hindi yun Ibiark. Ano lang yun. Yung ibang variety pa lang. Kasi wala pang mapasok na Ibiark dito sa amin. Magtanim pala si ate. Pero based sa laboratory tests namin kasi, ang Ibiark is talagang nag-stand out siya compared sa ibang variety. In terms of bricks niya, yung sweetness. Hindi po kayo kumukuha sa later. Basically, short sila sa demand. Short din sila, ma'am. Short sila sa demand. At saka, ang sa amin din, ang assurance namin, kasi sa marketing, mahirap namin i-commit na this month, meron kami, next month, wala kami. Ang need kasi ng mga consumer, everyday, meron silang makain. Tapos, kung kulang, paano yung sustainability namin? Kaya pinopromote namin sa mga farmer na magtanim, kung may enough space kayo, magtanim kayo ng nangka. Kung mag-start na kami ng process, tuloy-tuloy na yan. Isang season, 2 season lang tayo sa nangka in a year. Kung yung protein, 2 to 3 years, isang season lang yan. Kung mag-old trees na mag 2 season, 2 cycle per year. So yun lang yung inaantay natin. So ang kailangan namin tuloy-tuloy yung production. Itong langka na napunta sa amin na mga raw materials or meat, only turon lang, flavoring lang siya, ganun karami. So hindi pa kayo na yung fresh na Wala pa kami niyan kasi walang sustainability pa. Kasi ngayon halimbawa makakita kami the following order wala na naman. So wala. Basically maraming nagtanim ng Abiark for good future. Pero si Liti, over Liti, marami na silang production. When you pass by Abuyog area, wala kang makuhang available fruits na pwede mo rin kain. Dito kay Dr. Pamplona, ilang kilo lang yung display niya, ubos na kaagad. No? So,
wala pa kami diniscuss for abroad, but we prepare facilities for export sa tinanim nyo. Kasi may commitment, kung may commitment man kami, kailangan si marketing, ano na yun, nag-prepare na yan para sa inyo. Kasi gusto namin na makapag-share din sa inyo ng ano ba, ng idea paano namin ito gawin. Kung wala din si partner, wala din kami. Wala. Hindi kami mabuhay. May tanong sir, pagkano daw yung kuha ninyo na per kilo sa Basically, ongoing yung R&D procedure namin, paano. Kasi may mga facilities na tayo, ongoing yung R&D, paano natin siya i-export ng press. Kasi may yung mga relatives natin, magdala sila ng langka, meat, i-process nila, tapos yung vacuum, i-pack, pwede na nila dalhin sa Canada, di ba? May mga trial na gano'n. Sa atin, kailangan talaga may study kami doon sa shelf. Kung yung shelf life niya doon is gaano katagal. Katulad ni Cardaba, it takes 2 years. Kung hindi yan mabili, 2 years pa yan hindi masisira doon sa shelf. So, walang preservative yan. Katulad din ng meat na export natin. No preservative talaga. Yun yung So, magkano po about 2 years or ngayon? So far sa local market, sa local variety namin, may presyo tayo na 90 per kilo. That's meat already. Meat already. Meat. With and with seeds? No, yung pulp na lang. Pulp na siya. Pulp na lang siya. Pero si Aviart, iba? Magkano sa Aviart? Sana hindi pa kami makapag-start. Hindi, wala. Actually, wala pa kaming costing kasi wala pang pumapasok na i-BRC sa amin. Hindi pa namin alam talaga kung ano yung talagang... Kasi may mapasok pa minsan-minsan pero hindi rin namin makuhanan talaga ng conclusive na data. So, pero ang nakikita namin dyan, kung i-fresh fruit namin siya, less ang process namin. Less ang labor, less ang processing cost namin. So most likely, iba ang price ng IBIARC sa doon sa pinaprocess. Basically, ilan yung propose na taniman nyo? Ilang years po? Propose ko po mga... Ilang years? Mga 10 hectares. 10 hectares. So, that is 1,000 Pero years. gagayahin ko yung kay Sa program niya. Sige. Sir, may question lang. May study na ba, sir, kung how many tons ang ma-harvest natin sa per hectare? So far sa local variety, Magnolia, meron. Pero sa Biak, wala pa po na-establish. Kasi itong data na present namin, wala sila masyadong economic production sa jackfruit. Kasi si Abuyo, hindi pa din sila makapag-determine doon sa totally full-grown na Aviart variety. It is because dahil sa weather nila doon. Siguro, by next year or next 2 years from now, may ma-establish na tayong Aviart total economic production niya. 10 to 20 fruits per So, di na po ba natin ma-establish doon? Kasi wala pa tayong exact data. So, for age, by next week, may kukunan din kaming data para ma-establish talaga natin. Kasi wala pang full-grown Aviart dito sa Mindanao. Davao area. Sir, ask ko lang kung para makita din ng mga viewers kung gaano kalaki ang needed na production or harvest na fresh fruit na langka dito dito lang sa Sagrex. Basically, sir, ang target natin Oo. Kung production, in terms of production, target natin sa marketing, all Filipinos should be able makakain ng prutas. So, i-open wide na natin. Yung ibig sabihin nyo, kung magtanim kayo, may bibili ba? No. Alisin na natin yung culture na yan. No? That's about impression and culture. Na kung may magtanim
may bibili ka kaya. Si marketing is open worldwide. So, we are about 111 million. So, how much more aabot tayo ng 10 years from now? So, aabot na tayo ng 150 million population. Kasi local. Sa local. Sa local lang. It produce, kakain din sila, sir, ng 1 to 2 kilos in every 6 months ng langka. So, 150 million. So, yun yung i-times mo. Yun yung population na kailangan nating buhayin. But, ma-assure ko lang sa inyo, this product na tuloy-tuloy yun yung market natin, sir. I-assure ko talaga sa inyo. So, kahit na si Cardaba, magtanim ako nito, may bibili kaya. Until now, kulang pa tayo sa supply ng Cardaba. Kung ganyan yung approach and attitude natin, wala tayong patutunguhan. Opo. So, yun yung gusto kong ano sa mga farmer. Alisin natin yung kung may magtanim ako, may bibili kaya. No. From now is we are competing good quality product and good technique para sa inyong produkto. So, kailangan namin encourage, magtanim kayo. Ang ano kasi sir, marami kasing gustong mag-invest sa pagtatanim ng katulad itong langka, ng Cardaba. Ang ano kasi ang sustainability, usually kasi pagdating sa point na sobrang papasok na yung law of demand and supply. Kasi paano natin masasabi na pro-farmers ba ang Sagrex? Kaya ba niyang i-provide yung right price for the farmers na para hindi malugi? Kasi baka mamaya, tanim lang tayo ng tanim. Baka mamaya, pagdating na sa punto na sobrang daming supply, bababa bigla yung presyo. Ano po, what will happen to those farmers na nag-invest ng napakalaki, hundreds of thousands, millions, tapos gano'n ang mangyayari? Ganyan ang nangyari sa rubber po na mahal. Sir, Kaya sila. For 15 years, ganito din yung nasabi na iba. We start for 15 years. Pero nag-start kami, naghanap kami ng raw material. Hanggang ngayon, naghanap kami ng raw material. For 15 years ka nag-operate sa Sagrex. So, sa amin, basically, yung passion ng boss namin is to help farmer. But, hindi lang doon ma-extend ang tulong namin. Pati yung technical, it is because yung product natin, Heartily, is worldwide. Wala po tayong local. So, gusto namin mai-adapt yung mindset namin how to grow and how to make a good production para sa inyo. So, yun lang masabi ko, for 15 years when we start Sagrex, marami yung family started this company, until now, naghahanap pa kami ng raw. Did we say Cardaba only? But nag-open kami for langka production. Start tayo ngayon, naghahanap na kami. Until 15 years, naghahanap pa rin kami. It is because kung masanay na natin na may bigay sa kanila yung taste, hanapin na lang nila. Katulad ni Cardaba. Actually, sir, in terms naman sa sa Cardaba, mag-start lang tayo. No? Ang Cardaba kasi, parang sinasabi palagi ng mga farmers sa Cardaba, salamat sa Sagrex kasi kung wala si Sagrex, hindi namin tikman tong ganitong presyo. Kahit hindi sila benta sa amin, mataas na ang presyo ng mga ibang players kasi nga kami ang benchmark. In fact, kami ang pinakamataas bumili ng saging dito sa Davao. Wala nang ibang mas mataas pa sa amin. At this time, we buy at 17 to 19. So, kami ang pinakamataas. So, ang sinasabi nila, salamat sa Sagrex kasi kahit hindi kami nagsusupply sa Sagrex,
napipilitang bumili ng mas mataas na presyo yung mga buyers nila dahil kami ang benchmark. Now, in Langka naman, we are an export company na we're not affected by yung mga nangyayari dito in terms of pricing. Posible lang kaming bumaba, which is unlikely kung bumaba ang dollar exchange, di ba? Kasi yun ang sukatan namin eh. So hindi kami, kung overflooded dito, wala kaming pakialam kasi doon ang bintahan namin eh. So wala kaming pakialam dyan. Oo. So yung, kung in terms of price, pag nakapag-establish na kami ng price, unlikely na mangyari yun. Kasi ever since, 4 pesos pa lang ang presyo ng Cardaba, kami 9 na eh. Oo, 8 to 9 na kami. So, talagang mataas kami bumili. Kasi nga, ang market namin is nasa labas. Hindi kami apektado kung mag-overflooded dito. Thank you, sir. Follow-up question lang, sir. Halimbawa, sir, kasi most na mga nagpa-follow po sa amin ni partner, mga OFW. Yeah. And they can expand for planting sa ganitong aviary. Sir, question ko lang kung is it possible na pwede ba sila magkaroon ng agreement or memorandum of agreement para ganon? Meron silang assurance for both parties na kukunin yung kanilang products. Halimbawa, nagtanim sila ngayon, nasulad si Ma'am Eden, kasi si Ma'am Eden, she's from Surigao, medyo malayo, and nagtiwala din siya sa amin na pumunta dito. Bicol pa. Oo. So, yun lang po ang question is, meron ba tayong, pwede ba tayong mag-assurance na meron bang agreement na magpapa-plant ako ng 20 hectares or 100 hectares? Is it possible? Kaya bang ibilhin lahat ng Actually, wala naman kaming nakikitang magiging problema dyan. Ganon, okay lang. Opo. Kasi nga, yun na ang problema namin. Paano kami makapag-start kung wala kaming supply? Kaya natatakot din kaming mag-commit kasi wala kaming assurance din from the suppliers. Oo. Na sige, mag-supply kami ng ng kailangan ninyo. So hindi kami makapag-commit din. Ang market kasi, imagine we have 10 million OFWs all over the world. So yun yung mga market natin eh. Before aside from the 10 million, may mga friends pa sila eh. May friends of friends, families pa sila. So mas malaki masyado. And nakita na namin yung market na yan kasi even not just sa Langka eh. We are also looking at the possibility of exporting other products like in fact during unfortunately kasi nagkaroon ng pandemic noon kasi nag-start na kami maghanap yung mga exotic na mga fruits like star apple, atis. Kasi yun yung mga kailangan namin. In additional sa concern mo, sir, we've been partner din for almost 2 years. 2 years na. Then sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng validated area. How much planted materials na naitanim mo na. Then, gagawa tayo ng program plan. Kasi yung naitanim mo, gawa namin ng program. Pagkatulad sa inyo, gusto nyo may marketing agreement. Bigyan nyo na lang kami ng resort or forecast program or planning kailan kayo magtanim. Kasi yun yung gawin namin ng forecast. Kasi kung hindi kayo magbigay ng information sa amin, parang naglulutang lang kami sa alapang So, sabi ko pwede, sana yung validated nyo. Kasi yun yung madali lang magawa ng facility kaysa magtanim. It takes 5 years to 6 years. So, mag-uusap tayo ngayon na magtanim kayo. Pagdating ng panahon, wala kaming makuha. Baliktad. Baliktad. Yung sa iba, okay yun na question. Pero itong sa job kong baliktad, tayo ang tinatanong
Kung ilan na ba yung natanim natin? So sabi ko sa kanya, bigyan mo kami ng strategic or roadmap. Sabi ko, may Jinsan, may Cotabato, may Luzon, may Surigao, may Bukidnon, may South. Bigyan nyo kami. Kasi yun yung gawa namin ng program. Kasi kung hindi kasi pareho yung fruiting period ng Surigao, ng Jinsan, ng Davao, ng South. So hindi yan magkasabay. Kung si January si South, hindi yan pwedeng mag-January sa Surigao. Iba ang season nila. It's good for you po kasi Yeah. Kaya nga sinabi pwede, nabigyan nyo kami ng roadmap doon sa jackfruit area nyo para magawaan namin ng program. Ay sa ngayon, baka kayo pa bigay. So, kailangan namin yun. Para hindi po kayo mapuri sa tinanong nyo kanina na kung halimbawa, Sir, mag-overflooded kayo. Paano kayo mag-overflood? Mag-overflooded kasi hindi nyo pinaalam ni Professor. Yun yung nangyari. Yun yung nagiging gap sa communication natin. Pero, nag-start kayo ng tanim, 3 years from now, 3 to 5 years from now, may produkto na kayo. Alam na namin yan, na pagdating sa market, Sir, may volume kaming ganito, kunin mo. So yun yung tanong na pwedeng mag-ibalik sa inyong question. So ano po yung i-pick upin sa ano or kami ang basically, most of the time, lahat na raw mats is delivered sa amin. So para matuto din kayo sa handling. Win-win situation ba? Si Sandrex Company po is nagiging conveyor lang sa produkto nyo. Basically po, kayo talaga ang producer, kayo talaga si farmer, ang nag-export sa produkto nyo, hindi si Sandrex. So kung ikaw OFW, nagtanim ka dito sa Pilipinas, pwede ka nang pag malaki mo na produkto ko yan, kasi sa akin galing yan, dinaan lang namin si Sandrex kasi siya lang ang naghatid sa inyong bahay. So yun yung natin. So kailangan talaga namin yan, paano po kami pagpagawa ng forecast. Kaya sabi namin sa inyo, tanim ng tanim, pero paalam nyo sa amin kung kailan yan mag-harvest. Yun yung communication gap. Kasi si farmer, nakita lang niya sa TV na demand, it is because of price. Tanim siya. Ngayon, hindi niya pinaalam na mag-harvest na pala siya. Pagkatapos, binili niya ng 4 pesos doon sa area, magagalit sa DE, magagalit sa mayor kasi hindi kinuha yung product niya. Sa kanya galing ang communication gap. Hindi niya pinaalam na mag-harvest na pala siya. Hindi niya pinaalam na nagtanim pala siya. So yun yung magiging communication natin, sir. So parang gagawa ko kami, gagawa ko ng parang projected forecast na Yes, ma'am. Yes. Actually, mas maganda kung makonsolidate lahat yan para malaman namin. Kasi we have already invested facility, nag-invest na kami sa facility without even an idea kung Ilan yung papasok, sir? ilan yung papasok. In fact, nag-invest na kami ng facility and it's gonna be operational within this year. Basically, last year or the other year, may forecast na kami na ganito karami. By thinking lang na itanim na yun, naitanim na. Kasi si Dindin, sabi niya, may 1,000 dito, may 100 dito, may 600 dito. So, planning na kami na mag-start itong magbunga. Pero wala pa po kaming hawakan na. Wala pa po kaming hawakan, sir. Nakita ko lang yung isang farm niya doon sa Agusan. Siguro by next 1.5 year may bunga na. So yun yung ini-expect ko na makarating dito. Pero other area wala pa. So gusto namin na mayroon tayong communication through with Pinoy Palaboy na to validate para sa inyo. Kailangan din namin, sir, na
putulin natin yung oversupply. Kasi puros man yan perishable goods, katulad ni Cardaba, it takes 2 years. So, imposible naman yung first shipment ko na maubos hanggang 2 years, hindi siguro. So, shelf life niya matagal. Silang matagal din. So, hindi tayo problema sa ibang, sa production na yan.